Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians 11 verse 3. Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang nakakasakop sa bawat lalaki. Ang lalaki ang nakakasakop sa kanyang asawa at ang Diyos naman ang nakakasakop kay Kristo. Divine order of leadership in the family. So mahalagang pag-aralan natin ito mga kapatid kasi ito marahil ang isa sa mga problema sa pagsasama ng mag-asawa at maging sa pamilya. Yung hindi natin naunawaan yung divine order of leadership sa pamilya. At kadalasan po, marami sa atin ang ignorant po sa salita ng Diyos kaya hindi na ipapamuhay po ito. Ngayon dito po sa 1 Corinthians 11, ang context po nito ay para sa church, sa leadership ng simbahan. Kaya mapapansin niyo po dyan, dapat ang babae ay magpapasakop sa leadership ng lalaki. Malaking issue ba ito nung unang panahon? Malaki po. Kasi mapapansin niyo, even si Saint Paul at si Apostle Peter ay tinalakay nila ito. Sa Ephesians chapter 5 verse 22, ang sabi diyan, "Wives, submit to your husband as to the Lord." Si Apostle Peter naman nagpaalala sa 1 Peter chapter 3 verse 1, sabi niya, "Wives, in the same way, be submissive to your husband." Kahit unbeliever ang inyong asawa. Ganun ang pagtalakay ni Apostle Peter. Sabi niya, so that they may be won without words, by the behavior of the wife. So, ibig sabihin, mahalaga pala yung submission nung unang panahon sa simbahan. Dapat daw po ang babae magpasakop sa lalaki, ang lalaki nakapasakop sa Panginoong Hesus. Kaya ganun po dapat po ang masunod sa pamilya. Ngayon, ang problema po yung Filipino culture. Mapapansin nyo dito po sa atin, mas maimpluwensya at may authority si misis or si nanay. In fact, ang tawag pa nga natin sa ating asawa boss, commander, Kaya ang nangyayari po ay parang nadidisregard natin itong divine order na binigay ng Biblia. At siguro ang tanong ninyo, may epekto ba yan, Pastor? Meron po, anytime or every time, na hindi natin pinapamuhay ang salita ng Diyos, meron talagang epekto po yan sa buhay natin. Kasi ang salita ng Diyos, yan po ang blueprint dapat ng ating mga buhay. Ngayon, alamin natin bakit nangyayari yan. Unang-una po, kasi si tatay minsan po talagang irresponsable. Kaya hindi niya nagagampanan yung kanyang leadership sa pamilya. Ayaw mag-step up sa leadership. Gusto yung babae ang mangunguna. Kasi nga nasanay tayo sa maling kaisipan. O yung simple lang na ignorante talaga sa Bible. Hindi alam na yung pala ang disenyo ng Diyos. Kaya si tatay tamad na manguna. Ang katuwiran niya, ako lang magtatrabaho. Pagdating sa bahay, ikaw na lahat ang bahala. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng false image or maling father image sa bahay. Mas malakas yung mother image. Kaya alam niyo po, ang leadership napupunta sa babae. At yung mga anak, mas lumalapit kay nanay. Kaya alam niyo po, hindi natin napapansin ito pero maaaring ito ang cause ng problema kung bakit hindi bless ang pamilya o ang buhay ng mag-asawa. So, pwede pa bang ayusin yan? Pwede naman mga kapatid. Unang-una, dapat unawain natin na mahalaga rin ang father image sa bahay. In fact, makikita ninyo sa Biblia, sa Matthew 7:11, itinutulad ng ating Panginoong Hesus yung relationship natin sa Diyos sa father image ng Diyos. Kaya dapat tayong mga lalaki i-reflect natin ang Diyos sa ating mga buhay. Mabigat po ang ating responsibilidad bilang mga tatay. At ang leadership, ibinigay yan sa lalaki, sabi sa 1 Corinthians 11:3. Kaya dapat mag-step up tayo, mga tatay. Babae, ang magpapasakop sa lalaki. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Dapat po matutunan niya ng lahat ng
kababaihan. At ang goal natin, harmonious relationship. Ano po? At ang mag-asawa, pagka nagdidesisyon, ay dapat corporate palagi. Ano po? Nagkakaisa at hindi lamang laging si nanay ang nasusunod o laging si tatay naman. Mahalaga po yung unity. Laging ipapaunawa sa anak na huwag magkampi-kampi. May kakampi kay nanay, may kakampi kay tatay. Kadalasan po yun ang nagiging senaryo eh. Huwag ipaunawa po na parehong mahalaga ang responsibilidad ng mag-asawa at huwag magsiraan sa harap ng inyong mga anak. Kayong mag-asawa, no? Huwag niyong gagawin yan. Kailangan ma-develop yung respeto sa isa't isa at yung respeto ng inyong mga anak sa inyo. At lalo na sa sinasabing leadership o divine order ng leadership na dinisenyo ng Biblia. Ako'y naniniwala, baka pagka na-solve po itong issue na ito sa buhay ng pamilya or mag-asawa, naroon po ang blessing ng Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aral na ito. Alam ko pong mahirap ituro po ito dahil para bagang marami sa amin ang merong ganitong problema. Pero Panginoon, susundin namin kung ano yung divine order of leadership sa pamilya sang-ayon sa iyong salita. Upang ang aming buhay, ang aming pamilya, ang buhay mag-asawa ay iyo pong pagpalain. Salamat Panginoon. Yan ang aming taimtim na panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.